kababayan, eto na nga. Gloria Arroyo, nako mga kababayan, umatras na? Talaga ba? Si Congresswoman at former President Gloria Macapagal Arroyo sa mga balitang ipapalit siya kay House Speaker Bogie D. Nako. Totoo man o hindi, may numero ba para mabago ang liderato ng Kamara? Wale. Sabi nga dito, Ni former President Gloria wala na ho, itinanggi na Aling Kuring. Itinanggi na ang kudita ni Aling Maliit. Ibig sabihin, mga kababayan, hindi susugod sa gera si Gloria ng buong-buong mananalo sila. Alam nyo naman si Gloria, di ba, mga kababayan ko? Naku, maraming background na pang-aagaw ng kapangyarihan yan. Kaya siguro, nag-a-apprentice si Sara Duterte dyan. Ano? Ito ang master niya, ganon. At si Sara Duterte, estudyante pa lang. Wala, mga kababayan ko yung iboboto nyo pala, estudyante pa lang Ito si Gloria, master na Pakinggan natin, mga kababayan, itinanggi na po ni Gloria Arroyo ang planong kudita. Na kumalat kamakailan, mga kababayan, dahil sa sama ng loob daw ni Sara Duterte. Mga kababayan ko, mamaya meron pang pinagsaklolohan yan. Ito na. Itinanggi na ni former President Gloria Macapagal Arroyo ang balitang pagsusulong niya ng kudeta sa Kamara. Nako. Ayon kay Arroyo, nananatili ang suporta niya kay House Speaker Bogie D bilang miyembro ng mababang kapulungan. Nako, mga kababayan ko, naniniwala ba kayo dyan? Diyos ko. Ang mga politiko, mga kababayan, nako, mas sinungaling pa yung tatay nyo. Mas sinungaling pa sa tatay nyo. Kung sinungaling yung tatay nyo, mas sinungaling tong mga politikong to. Bigyan din niya ang matagal na nilang mutual support. Matatanda ang umugong ang pagsusulong ng kudeta ni Arroyo para protektahan umano si VP Sara sa Kongreso. Kita nyo, matagal na ho yan. Matagal na ho pinaplano ni Gloria Arroyo yan. Kaya lang ho, mga kababayan, hindi nga nagwawagi. Hindi ho sila nagkakaroon ng bilang. Hindi ho sila nagkakaroon ng dami, mga kababayan. Nananatilan lang po yung mga ilan na mga taga-suporta nila na sulit-sulit daw para kay Duterte. Ngayon, mga kababayan ko, ang nangyari, mukhang hindi sila makabuo-buo ng dami ng bilang para ho makudita nila o mapalitan nila ang liderato ng Kongreso, mga kababayan. Grabe, no? Hindi talaga kaya. O kaya nga, mga kababayan, eto na. Pasok. Si Congresswoman at former President Gloria Macapagal Arroyo sa mga balitang ipapalit siya kay House Speaker Bogie D. Nako. Totoo man o hindi, may numero ba para mabago ang liderato ng Kamara? Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Nakabase sa numero ang tagumpay ng umuugong na umano'y kudita sa Kamara para maisalba sa impeachment si VP Sara. Nako, para maisalba, mga kababayan niya, mukhang yan. Alam nyo, mga kababayan ko, siguro, mga kababayan, iniisip ni Sara na kaya niya namang magbayad ng mga congressman. Kaya niyang pangakuan para hindi siya ma-impeach, di ba, mga kababayan? Ang tanong ho riyan, kung tatanggapin. Kasi, mga kababayan, alam naman natin na talagang maraming mga ninakaw ang mga Duterte. Hindi na kailangan pang ikabisado Di ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Ang mga Duterte, napakaraming mga ninakaw niyan. Nako, tignan nyo yung mga kanilang mga hakbang. Tignan nyo ho yung mga kababayan, yung pong walang puknat na kanilang mga rally-rally. Sino pumupondo dyan? Alangan naman, ako, syempre sa mga Duterte yan. Di ba, mga kababayan ko? Tignan nyo yung mga binabayad sa kanilang mga abogado. Tulad niyan, kay Kapman, 150 a month, 150 million a month. Saan nang gagaling yun? Ngayon, mga kababayan ko, eto na naman, yung mga abogado ni Sara na 16 na dagdagan pa, kumuha pa ng iba. Grabe, mga kababayan ko. At ngayon, nag-uuna, nagpapasikat, ayun, mga nagre-reklamo sa Korte Suprema. Ay, nako, Diyos ko, Sara.
tigil mo na yan, sayang yung pera ng Pilipino. Ibalik mo sa mga maralitang Pilipino, ibalik mo sa amin yung hayop ka. Di ba mga kababayan, nakita nyo, may kumanta na ng habang ginigiba po yung kanilang mga tahanan dahil sila po ay naka-squat sa isang lote. Mga kababayan, abay kumanta na sila. Sabi ba naman kayo po na nakaupo, subukan mo namang tumayo at baka makita mo raw. Yan mga kababayan ko, hindi nakikita yung mga taong bayan na naghihirap eh. Oh. VP Sara, 160 na boto ang kailangan para mapatalsik si House Ayun Speaker na nga. Boji D. At mapalitan ni former President at Pampanga 2nd District Ina si Gloria, no? Mga kababayan ko, no? Tibay. Pag nakasuhan mga kababayan, naka-wheelchair, may neck rest pa. May bonus pa mga kababayan na benda, nakaganyan, no? Sa kamay niya. Tapos mga kababayan, nung na-absuelto, pinatawad o binigyan ng pardon ni Digonyo, mga kababayan ko, biglang lumakad ng tuwid, ano? At taas noo, mga kababayan ko. Putik na yun, no? Ibang klase. Gloria Labandera. Kinang-ina mo rin. Representative Gloria Macapagal Arroyo. Yan. Binubuo ng nasa 10 political party ang Kamara. Nako, ayan na mga kababayan, 10 daw. Oh. Lakas CMD, National Unity Party, Partido Federal ng Pilipinas, Nationalist People's Coalition, NPC, Nationalista Party, PDP Laban, Aksyon Demokratiko, Liberal Party, iba pang maliliit na partido. Ano-ano yon? Grabe no mga kababayan ko, ang Lakas CMD 70 plus, ang National Unity NUP 40 plus. Ito ho yung mga nagpapapansin nung nakaraan. Ito po yung Kilapuno. Nakuha nyo Kilapuno, ano? Yan yung National Unity Party, Kilapuno yan eh. Etong Partido Federal ng Pilipinas kay Pangulong Bongbong Marcos o partido ito. Nationalist People's Coalition NPC, yan naman po, sino-sino ba yung mga nandiyan dyan? Ano? NP, Nationalista Party, nako, PDP Laban, yan, Liberal Party, 2 na lang. Aksyon Demokratiko, 3, nako, yan. At saka yung mga maliliit na mga bagong invento. Nako, mga kababayan ko, no? Kung PDP, 18 lang, sino mahahatak niyan? Sige, kunin mo yung NUP. Sige, ayan PDP, 18, 58 na kayo. Sino pa? Yung mga maliliit. Yung 10, 68 na. Hindi pa talaga aabot eh. Mahihirapan talaga mga kababayan sa bilang para mapalitan si Boji D. Pinakamarami pa rin ang miyembro ng Lakas CMD na pinamumunuan ni former Speaker Martin Romualdez. Sunod ang NUP ni Antipolo Representative Ronaldo Puno at ang Partido Federal ng Pilipinas ni PBBM. Ang PDP Laban ng mga Duterte ang isa sa may mga mababang bilang. At kung titingnan, ang pwersa pa rin ng administrasyon ang malakas sa Kamara. Oo naman, hindi na aabot. Depende siguro kung bibigyan mo ng tagsa 10 bilyon yung mga yan para palitan lang yung yung speaker, ipalit si Gloria. Bigyan mo na Sara tagsa 10 bilyon. Yan mga kababayan, 10 bilyon bayad sa isang congressman para pumoto pabor sa kay Gloria. Tila magpapahina sa tagumpay ng kudita. Pero kung may usok, mayroong apoy. Yes. Bagamat tinabla na rin ni Arroyo ang mga balitang balak siyang ipalit bilang House Speaker. Anya, may tiwala siya sa pamumuno ni D. At sabi mo na lang yan. Pero kapag ka may bilang kayo, maniwala ako sa iyo. Halimbawa mga kababayan ni may bilang sila, sasabihin ni Gloria, wag niyong tanggalin si Boji D. Kahit marami tayo, hindi ako papayag na ako ang pumalit.
Sasabihin niya ba yun? Siyempre si Gloria baka ako na ang bahala. Gumanong-ganon na yun. Tuloy. Tagal niya nang sinusuportahan ng pamilya ng speaker. Si Bicol Saro Party List Representative Derry Redo naman, minaliit ang umano'y kudita. Pero na sa lahat, kapalipad hangin lang yun, no? Kasi sa totoo lang, wala naman ng kudita kung 10 lang yung membro. Walang kudita ko, 10 lang pala yung membro nyo. Sabi ni Terry Redon, naku, minamata kayo. 10 lang kayo, gusto nyo kudita? Wala stick na yan, mga kababayan. Maniniwala pa ako kung ang magkukudita si Martin Romualdez. Di ba? Sabi nga ni Aldungin, ibalik na lang. Oo nga, bakit di nyo lang ibalik si Martin Romualdez? Di ba mga kababayan ko? Sa lahat to, mga kababayan nang hindi pa nakakapag-like dyan ng mga Martinico. Sa lahat to, ng mga hindi pa nakakapag-like dyan ng mga DDS. Na mahal ko. Abay, wag nyo na akong patagalin yan. Buti pa yung mga pinklawan eh. Di ba? Buti pa yung mga pinklawan nakapag-like na. Ewan ko lang sa mga dilawan. Ibalik si Martin sa Kongreso para maubos na ang kwarta ng bayan na to. Ang tao pa ko ha! Kira-kira yan. Di ba? Gusto nyo yun, di ba? Ipasimot nyo na kay Martin Romualdez yung kwarta ng Pilipinas. Putik na yan, tuloy. Na pinag-uusapan. Iginit rin niya na walang makapipigil sa impeachment ni VP Sara. Magtutuloy Wala nang makakapigil kay sa impeachment ni Sara. Wala na. Oy, kasabayan po tayong napapanood sa Bingador, mga kababayan, sa mga sa mga nasa Bingador, shoutout po sa inyo lahat. At nandito sa ating main channel na hindi pa ho natatanggal ni YouTube, samantalahin nyo na. Mag-like na kayo ng mag-like. Baka sakaling magbago ang isip ni Lolo Whitey. Eto na. Pasok. proseso eh. Sabi dito, tingin ko magtutuloy-tuloy lang naman ang proseso ng impeachment. Magpakita siya o hindi, pero lagi siyang mayroong imbitasyon. Di ba, Argo? Laging may imbitasyon. Hindi pa pwede daw. Hindi pa daw pwedeng mag-speaker, Argo. Argo, wala pa akong kape. Hindi pa ako kumakain, hindi pa ako nag-aalmusal. Wala pang agahan, ganun. Wala pa, Argo. Alam ko na mga pinklawan ka. Pinklawan na ako. Di ba mga kababayan, Alicia Duran? Sige na, nandyan si Aichang. Mahiya ka naman kay Aichang. Huwag mo nang hintayin pumunta si Arnold Lopez dito. Ayan na pala si Arnold Lopez, Argo, wag mo naman ako ipapahiya. Ano ba yan? Kahit kahit na pang 3-in-1. 3-in-1 coffee, Blend 45, ayan. Eto na mga kababayan, Impeachment, magpakita man siya o hindi. Pero lagi siyang mayroong imbitasyon. Sa susunod na Martes, magpapatuloy ang pagdinig ng House Committee on Justice sa mga nakabinbing reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Nako, 3 araw na lang mga kababayan pala ang aantayin natin, Ilang araw na lang ang aantayin natin, mga kababayan ko? Abay, 3 araw na lang Diyos ko po, mga kababayan, ewan ko na lang, mga kababayan, kung dadalo talaga si Sara, si Argo, joke lang yun. Pero kung tututuhanin mo, wala akong magagawa doon. Ngayon nga mga kababayan, lagi daw hong paladalan ng imbitasyon si Sara Duterte. Ang problema nga mga kababayan, si Sara Duterte hindi naman sumusuko sa Korte Suprema. Ngayon mga kababayan ko, kumuha ng dagdag pa na abogado para po, mga kababayan,
ay magreklamo at humingi ng TRO uli diyan po sa Korte Suprema, kundi naku, takot talaga. Takot, Maring Gina, thank you. 3 buwan lang tayong mag-on. Di ba mga kababayan?